Mabuti na lamang may mga taong ganyan. Kamukha ni Vice President Robredo, kamukha ni Senador Trillanes. Sigurado naman, marami pang iba ang magsasalita na ngayon, mga kaibigan, laban dito sa karahasan. Isipin mo, kahit na sabihin mo pang yan may mga koneksyon sa MPA, sa komunista, hindi naman ganyan ang proseso eh. Hindi naman yan ang rule of law eh. Hindi ho ba? Paano magiging legal yan? Kailan naging legal yan pagpatay na ganyan? Na kahit sino na lang. Nakita ninyo nung magbarilan yung mga pulis doon sa nung mamaril yung mga pulis laban sa PIDEA, hindi na nila inisip na maraming madadamay at saka ang lalakas ng loob. Kahit na alam nila na darating ang oras ay sisingilin sila sa kanilang mga ginawa. Hindi na katulad ngayon ang panahon nung araw na itatago yan. Pwede mong kalimutan. Pwedeng malimutan ng publiko. Pero may nakabantay eh. Merong ang international community ay nakatuon ng pansin sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. May kaso sa ICC, ang United Nations, Human Rights Council ay nagsasalita laban sa nangyayari dito. Ang mga international human rights organizations, ibig sabihin ng yan, hindi nakakalusot yan. Lahat yan ay naitatala, lalo sa maunlad na information technology ngayon. Wala ka nang pwedeng itago. Recorded na lahat yan. Simulan mo dun sa ginawang pagpatay sa mga sa kampanya ng laban sa illegal na droga. Yung Kian de los Santos na mga bata ang napatay. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Lahat ng yan ay nakatala. Hindi mo na pwedeng itago yan. Kaya malakas lang ang loob nila dahil, ewan natin bakit ganon kalakas ang loob? Hindi naman nila gagawin yan nang walang nag-utos sa kanila. Ang mensahe galing sa presidente ng Pilipinas eh. Kill, kill, kill eh. Sa mga magnanakaw naman, kikil, kikil, kikil. Mga kaibigan, tingnan ninyo, nakakabahala ngayon ang reaksyon ng palasyo ito. Hinahamon pa nila si Vice President Leni Robredo na magpakita raw ng ebidensya na yung mga pulis, yung police operation sa Calabarzon, na naging sani ng pagkamatay ng siyam na aktivista, patunayan daw na yan ay massacre. Anong patunayan sinasabi mo? Kayo ang dapat magpatunay na yan ay hindi massacre. Hindi si Vice President Leni Robredo ang dapat magpatunay. Kayo ang dapat magpatunay na hindi massacre yan. Ano ba sa Tagalog ang massacre? Hindi ba yung massacre ay marami ang pagpatayan? Hindi ba, mga kaibigan? Totoo namang marami ang pagpatayan nangyari. Ano kailangan niyang patunayan doon? Mga kaibigan. Kasi po, di ba nanawagan si Vice President Leni Robredo ng clean at independent investigation na tinawag niyang massacre. Ang massacre yung pagpatay dun sa mga aktivista. Unang-una, sabi ni Mantika Roque, alam nyo dito sa gobyernong ito,
sa administrasyon ngayon. Marami dito star eh. Di ba? Yung mga laos na action star, kamukha ni Robin Padilla. Hindi naman Padilla dapat apelyido niyan eh. Dapat ang apelyido niyan Padilla. Kasi magaling dumila, ha, sa tumbong. Oh, sino pa? Ayun, sila Philip Salvador. Nasaan na yun? Ha? Ang dakilang dakilang killer ng mga matrona. Ng mahuhut-hutan. Ha? Mga action star na bulok. Kung merong action star, marami ngayon, alam mo kung ano? Sa administrasyon ngayon? Ano tawag mo kayla Roque? Star din yan eh. Si Duque. Oh, tanong mo kay Andanar. At marami pang iba riyan. Dalawang klase ang star dito. Isang laos na action star at saka mga saksyon star. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Eto, tinan mo, logic nitong si ano, piluka na nga yung buhok, piluka pa yung utak. Diba? Kalbo na yung tuktok, kalbo pa yung utak. Sabi ni Roque, ito, unang-una, kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay, magbigay siya ng ebidensya. Kasi, ang pananalita niya, parang nakita ng dalawang mata niya kung ano ang nangyari doon sa mga patayan na yon. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Presidente Digongyo labang kay Francis Pangilinan, yung senador na asawa ni Sharon. Ang sabi niya, si Sharon daw pinalalayas na sa bahay nila si Francis Pangilinan. O itanong ko ngayon sa iyo, nung bang sinasabi niyang palayasin si pinalalayas ni Sharon Cuneta si Francis Pangilinan sa kanilang bahay, nandun ba si Presidente Digongyo nung mga oras na yun? Nakatanghod ba siya sa pagitan ni Sharon at ni Francis Kiko Pangilinan nung ikinukwento niya na pinalalayas ni Sharon Cuneta sa bahay nila yung asawa niya na ikinagalit nung anak ni Sharon, hindi ba? Kahit naman sino magagalit eh. Chismoso eh, di ba? Chismis eh. Iginagawa sila ng chismis eh. O, sagutin mo yun, Roque. Ngayon, kung hindi kalbo ang ulo nito, pati utak ay kalbo, mga kaibigan, ang sabi niya, kung personal na nakita, yung pangyayari, abay magbigay siya ng ebidensya. Kasi ang pananalita niya parang nakita ng dalawang mata niya kung ano nangyari doon sa mga patayan na yon. Teka muna. Sa pangyayari ba kailangan, katulad nito accountability ito. Yung kay Sharon nga wala kayong pakialam dun Personal na buhay yun Hindi ba? At marami na siyang sinabihan ng ganyan. Mga kaibigan, personal na buhay. Nakakala mo, lahat yung mga pinagsabihan niya ng personal, kung ano pinagsasabi niya, akala mo nandun siya. Akala mo nakatanghod siya. Mga kaibigan, kailangan, ito'y accountability, public accountability itong pinag-uusapan dito.
At hindi pangkaraniwan ito. Ito'y mabibigat na pangyayari. Pagpatay ito eh. Mga kaibigan eh. Oh. Sa mga ganyan pangyayari ba? Ha? Kailangan mong ebidensya para magbigay ka ng opinion mo. Bakit? Kayo ng sabi. Si Presidente Digong nyo merong karapatang sa public opinion bilang isang Pilipino. Bakit? Si Vice President Robredo, wala? Kayo lang ang pwede? Mga kaibigan, ang dami nang inakusahan niya na. Di ba? Gaano karami inakusahan niyang directly? Ang sinasabi dito ni Vice President Robredo, yung gawain ninyo. Na nangyari. Mga kaibigan, at kung merong dapat magpatunay na hindi masakir yan, kayo yun. Dahil kayo yung may accountability. Kayo yung accountable. Kayo yung may pananagutan. Kayo na rin na nagsabi na hindi nyo bahagi si Vice President Leni Robredo sa mga pulis dahil si Presidente Digong nyo ang may kapangyarihan lang dyan mag-utos pati sa military. Hindi ba? Nung nagkaroon ng issue sa pinaratangan nila si Vice President Leni Robredo, naglabas ba kayo ng ebidensya? Hindi kayo naglabas ng ebidensya na nakisakay sa eroplano para maghatid ng kanyang tulong sa mga napinsala sa Bicol. Hindi kayo naglabas ng ebidensya. Sapagkat ang mga paglipad ng eroplano, merong record dyan eh. Hindi naman basta ginusto mong paliparin yan. Pwede. Helicopter, sinabi ninyo, sumakay doon. Hindi naman pala sumakay. Ayon sa military. Naglabas ba kayo ng ebidensya? Yung sa inyo, puro paratang eh. Ang pinag-uusapan dito, hindi paratang sa sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Ang sinasabi dito ay public accountability. Ito pa sabi pag hindi siya, sabi ni Mantika Roque, pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, kasalanan din po yan. Baka siya makasuhan. Teka muna, huwag mo sabihin kasalanan. Ano kakaso mo, libel? Alam niyo po kabisado na yan ng marami. Dito, ito sa pagkakataong ito, para maliwanagan ninyo ng mga mamamayan na yan libel, yan ay isang data na ginagamit ng karamihang walang hiya sa pamahalaan para isuppress o supilin ang paglabas ng kanilang mga baho. Dito sa kasong ng kanilang mga paninira labang kay Vice President Leni Robredo, siya lang naman yan eh. Alam na rin nating lahat yan. Kaya nga, ngayon ginagawa nila yan eh. Kaya nila ginagawa yan. Kasi alam nila na ang mga tao, natatauhan nakikita ang mga pangyayari. Ito, babanggitin ko lang sa inyo ulit. Ano nagawa nyo sa ipinangako ng administrasyong ito? Ngayon, gagamitin mo yung mga tao katulad sa kapinsalaan ng ibang tao, ginagamit nila
si Vice President Leni Robredo na cover up sa kanilang napakalaking kapalpakan sa lahat. Alam nyo ito. Mabuti pa siguro kung ang ginawa na lang nitong administrasyong ito, wala naman palang kakayahan. Mabuti pa sana ang ginawa na lang nila. As is where is na lang eh. Ano ibig sabihin nun? Kung paano, minanage na lang nila yung pagpapatakbo ng gobyerno, kung paano itong tumatakbo sa mga nakaraan. Ang masama kasi, ang management sa nakaraang mga administrasyon, may mga nagnanakaw, pero hindi ganito. Na mga kaibigan talagang inaabuso ang kapangyarihan. Pumapatay ng mga taong labag sa batas ang nangyayaring pagpatay sa mga tao. Mga kaibigan, sana pinagpatuloy na lang nila. Total, ang dami namang magnanakaw ngayon Di wala pa kayong problema. Hindi ba? Wala pa kayong tinatakban. Kaya ngayon, takip kayo ng takip. Wala na kayong ma-address, pati sa bakuna. Yung kawalan ng pagtitiwala ngayon ng marami dyan sa Sinovac. Binibintang nyo kay Vice President Robredo, bakit siya ba kumuha niyan? Siya ba umangkat niyan? Siya ba nagpumilit ipagduldulan niyang Sinovac? Ang sinasabi niya, kailangan merong isang tanggapan na magre-rekomenda. Binasa nila yung batas Napahiya sila Kasi ito hindi mo maintindihan pagka pangkaraniwan. Hindi ka agad maintindihan. Kailangan marinig mo. Sila rin nagsasabi. Binasa nila yung batas Meron pala talagang ganon. Ang kanila ngayon dinidepensahan para lang wag sila sumabit. Sabit-sabit sila pa nag-uusap Presidente Digong si Duque, tsaka si Roque. Mga kaibigan, ang pinag-uusapan nilang batas doon, yung universal healthcare, yung provision doon, na sinasabi kung, yung pagbili, wala naman daw doon kasi donasyon lang daw ito. Kaya hindi na raw dapat dumaan doon. Ano? Ano kayo? DSWD? Drugs yung pinag-uusapan na yan. Bakuna. Mga kaibigan. Sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Ang problema, kayo umangkat niyan Kayo nagpasok dito niyan, nagpapasok dito niyan. Sa kabila na walang proven clinical trials yan. At sinasabi nga, ano ba yung bansa? May isang bansa ngayon, Cambodia, kung di ako nagkakamali. Yung bansang Cambodia, tinabla nila yung bali ba, kaalyado pa ng China yan Yang Cambodia, mga kaibigan. Isipin mo sabi nung kanilang leader, ay hindi kami Huwag nyo kaming gawing rito. Ano yun? Meron siya sinabi na yung parang huwag silang gamitin sa testing nila. Kaya sila raw ay kukuha ng ibang brand na hindi galing dyan sa China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito yung binabanggit po natin kanina na merong
isang korte. Pangalawa na yata ito, meron pang isa sa parting Mindanao eh. Itong Bacolod City Regional Trial Court ay pinawalang bisa yung search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court. Search warrant ito ang nasabing judge, mga kaibigan, si presiding judge Ana Celeste P. Bernad ng Branch 42, Bacolod RTC. Kanyang ibinasura ang illegal possession of firearms and ammunition case na inihain laban sa mga aktivista. Siguro nabahala ito, natakot na ito. Kasi nakikita ninyo ngayon, basta na lang nag-i-issue ng search warrant. Merong sinasabi rito kaya ito dapat aksyonan ng Korte Suprema ito. Nakalagay po dito na yung criminal cases, mga kasong kriminal laban sa mga aktivista ay inihain pagkatapos ng ang mga otoridad ay maipatupad ang search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court Judge Cecilin Burgos Villabert na ito ang dahilan na discover yung mga firearms daw and ammunition. Sa pagka-issue ng search warrant, sa ilalim ng rules, under the rules, there has to be the following. Sa pag-i-issue raw ng search warrant, ito pala mga kailangan na meron, mga kaibigan, bago mag-issue ng search warrant. Number 1, probable cause. Number 2, probable cause must be personally determined by the judge. Number 3, the judge must examine in writing and under oath the complainant and the witnesses. Number 4, the applicant of the search warrant and the witnesses or witnesses must testify only on pieces of information that he or she knows. And number 5, the warrant especially describes the place to be searched and things to be seized. However, in this case, the Bacolod Court noted that the search warrant failed to describe the place with particularity, even if during the actual search, the police knew the areas that needed to be examined. Ibig sabihin, yung madalas nating nababanggit, maging sa kaso, may mga elements yan, di ba? Depende sa kaso, may kanya-kanyang elemento. Ito, yung mga elements na kailangan mo para sa pag-i-issue ng search warrant. Pero itong kanyang pinawalang bisa ng mga search warrant, nitong Bacolod Judge, na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court, mga kaibigan, nakita niya na hindi nakasaad doon, kulang. Kulang yung elemento. Kasi pag kulang ang elemento, baliwala lahat yun, kahit nandun yung ibang elements. Kailangan kumpleto ang elements. Ano sabi? In this case, the Bacolod Court noted
Nakita niya na yung warrant ng Quezon City failed to describe the place with particularity. Oh, hindi na-describe yung lugar, at saka kung ano yung particular, doon sa lugar. Even if during yun na po, mga kaibigan. Sabi there was, therefore in this case, an infringement of the constitutional requirement that a search warrant particularly describes the place to be searched, and that infringement necessarily brought into operation the concomitant provision that the Constitution guarantees the right of the people to secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures. Mga kaibigan, labag sa konstitusyon, madalit sabi. So, ibinasura. Ang sabi dito, this is the second time, pangalawang beses na raw po ito, that a trial court, na ang isang trial court, has nullified a search warrant issued by Quezon City RTC Judge Villabert. Sipin ninyo, pangalawa na ito. Notorious ito na judge, mga kaibigan. Ang una raw na kaso, yung kaso ng mamamahayag na si Lady Ann Salem na kamakailan ipinag-utos ng Mandaluyong Court na palayain. Ito, kinasuhan din ito, di ba? Aside from the failure to specify the items and areas to be searched, the Mandaluyong Court noted the inconsistency of the informant and the police officers about Salem's alleged participation in gun-running activities and dates of actual deliveries of firearms. Napalaya na to Pero nung una ito, kailan lang ito ipinagutos na palayain, pero nanalo na ito Ipinagutos na rin itong palayain, pero itong loko-loko yung yung prosecutor's office sa Mandaluyong, mga kaibigan. Hindi nila pinalaya, hindi nila sinunod yung utos ng korte. Kinailangan pa na yung korte maglabas ng panibagong order na palayain. Sipin ninyo yan mga kaibigan. Kaya nakakabahala talaga ang nangyayari ngayon. Ngayon, kung may mga napapatay na piskal, judge, kasalanan na yan ng mga gumagawa ng baluktot, di ba? Pero kung ang mga huwes, mga piskal, magkakaisa na sa katotohanan, hindi sila magpapagamit sa baluktot dahil inutusan ka. Merong pressure. Kung hindi sila nagpapapressure, walang magagawa Di ba? Kaya ngayon, kayo may itong mga gago, kahit saan yan, kahit sa media naman ganyan pag may gago, banatan nyo. Hindi po pwedeng kukonsintihin ninyo. Di ba? O kaya, magkaisa kayo. Kasi pagka nagkamali ang isa sa inyo, madadamay kayong lahat. Nakita ninyo yung walang yang ambasador, di ba, na nambugbog ng kasambahay, si Mauro, mga kaibigan. Yun, ano nangyari? Nadamay ngayon lahat ng mga diplomat. Kasi patutupad na raw ng DFA yung bagong tuntunin na hindi na sila
papayagang makapagsama ng kasambahay. Kung magsasama sila, kailangan legitimate na dadaan ang proseso sa POEA. O, kita mo? Eh di nadamay lahat sa kanya, mga kaibigan. Kaya yun ang masama eh. Lalo na sa panahon ngayon. Kailangan talaga, puro pagkakaisa lang eh. Mga kaibigan. Pagkat nakakabahala ang mga nangyayari. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Hari! Mantika! Rockway! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan